Hindi matatapos yun dahil na ano, iniba nila yung plano na naman. Good morning, Monday. At ito na naman kami, Monday, trabaho na naman mga dre. Ano to, back to normal. Normal na buhay bilang isang trabahador. Okay, nasa na kami? Nagpa-plaster na mga dreno. Plaster na tayo. Okay. Isang kwarto yan. Ito po yung pangalawang kwarto. Tapos meron pa yung pangatlo. Ngayon, talagyan ko na lang ng kompletong stud yan. Tapos talagyan ng insulation. Tapos talagyan ng, ang tawag dito, yung plastic para sa moisture. Pagkatapos wall. Anong di mo maano? Okay na? Okay na ba? Hindi ko mag-i-script. Yung ano ko, spatula ko. Magpalit ka ng spatula. Eh, ito hindi nagamit ko eh. Kaya hindi nag-i-script eh. Ay, Yung ano muna. May ano ron na. May bago ron rin yung ano. 6 inches yata yun. ito ba yun? Hindi ya. Baka ano yan. Bungi-bungi yata yan rin eh. Kaya nga eh. Parang lahat to nagaganito ah. O baka marumi yung ano. Ha? Itong kabila. Ito na siya mga dreno. So konti na lang yan. Tapos maglalagay na kami ng gyps dyan. Pagtapos kong lagyan uli ng gyps, si Renyal uli yung magpa-plaster. Tapos move on ako sa kabilang kwarto para lagyan uli ng ano. Ako yung naggagawa ng mga stud. Ako yung nagbubuo na ito. Yung mga pamakuan. So ito mga dreno, ano yan? 16 center. Ibig sabihin, pag sinukat mo yan sa center, ito sa may notch niya, tsaka dito, 16 inches yan mga dreno. 16 center. So bakit 16 center? Pwede rin 24 center. Basta pagdating kasi sa dulo niyan mga dreno, mula doon hanggang dito 96 yan. 96 o ibig sabihin 8 feet. So tamang tama yan pag nilagay mo yung isang buong G-Block. Ang patak niya dapat nandito sa kalahati mga dreno. O kaya pag pahiga yun pero pag patayo dapat ang patak niya dito naman sa 48 para may pamakuan parehas. Okay mga dre. Kinakabahan ako. Kasi kaninang alauna, di ba? Alas 12. Alas 12, meron kaming na-receive na Amber Alert. Ibig sabihin, ano yun mga dre, no? Warning.
Ano ba, nagbarilan ba? Nagbarilan yata sila kanina, binaril yung mga pulis sa may Codenage. May dalalaw para din tao. Oo, so naka-receive kami ng warning na mag-ingat banda sa may Codenage. Malapit sa amin yung mga dre, no? Nandito na yung polis, mga pupunta na dito. Oo, tapos ngayon, ang daming mga pulis dito nag-aanuhan. Ang bibilis ng andar alas 3 na kanina pa yung Amber Alert 12:30 Pero pabalik na naman. pulis pabalik na naman dito. Ano kaya nangyari? Iniikot nila, no? Baka nandito banda. Hindi pa nila nahuhuli. Iniikot pa nila eh. Nag-block na yata ng daanan. Okay. Okay, paikot-ikot yung mga pulis, oh. Salubungan sila, no? Mandamay tayo, ah. Ikot-ikot sila. Ibig sabihin hanggang ngayon, di pa rin nila nahuhuli. Baka yung nakamotor. Yun naman pa sa atin. Sabi niya, ito ulit, Amber Alert mga dre, no? The alert regarding an armed and dangerous suspect in the Codenage neighborhood of Montreal has ended. The immediate threat to the public is no longer present. Shelter in place is no longer required. Yun na nga, yung nahuli nga. Ay, yung nahuli ron, no? Ayaw naman. Oo, nadaanan namin. Kaya pala, di ba, palabas tayo, ang mabilis ng 3, di ba? Nandun lahat ng mga polis. That's good. Layo naman ang napuntahan mo. Ang layo ng habulan nila, no? Tsaka ang tagal. Hindi, Oo. sarado kasi yung mga daan. Taas ang tagal pa, di ba? Tapos lubak-lubak. Kaya Kasi- hindi nila- 12:30, no? 3:15 na ngayon, no? Which is good, sana walang nasaktan, di ba? Uy, ba't matay? Okay, mga Andre. I-share ko lang sa inyo kung ilang kilometers yung dinrive ko mula nung umalis ako ng Montreal papunta sa Vancouver, tapos Vancouver, Seattle, lumabas ako sa Detroit, papuntang Windsor, mula Windsor papunta rito sa Montreal. Ilan lahat? Okay. Ang total kilometers po na aking nagamit ay tumataging-ting na 12,743 kilometers. Wow. 'Di ba? Ganun po kadami 'yun ang dagdag sa odometer ko. Aray ko. So, magkano naman po ang charging cost na inabot para sa 12,743 kilometers na 'yon? Ang ano ko po, ang allowance ko noon is nasa ano po, no? Sabi ko, maglalaan ako ng 1,600 Canadian dollars para sa pagcha-charge ko, para sa buong biyahe na 'yon. Pero ang totoong nagastos ko po ay umabot sa 1,140 Canadian dollars. So, good thing kasi hindi ako nag-over budget. I think kahit ano po, no, siguro, paano ba? Sabi ko, okay, nakapag-drive ako ng ganito kalayo, tapos eto lang yung nagastos ko. So, kahit walang comparison, naisip ko na parang sobrang mas matipid kumpara kung nakasidan ako o kaya naka-CRV ako. So, for comparison po, tinignan ko kung magkano ba yung aabutin kung nakasidan ako. Ganun pa rin po, no? 12,743 yung kilometers. Kung nakasidan po ako at kumukonsume siya ng 7 liters per 100 kilometers, ang ganda nun, mga dre, no? Nung niya, no? Nung consumption niya, fuel consumption, napakaganda nun. Aabot po siya ng 1,427. So, ibig sabihin po, nakasave ako ng 287 kumpara sa sedan. Ngayon, kung naka-SUV po ako, let's say yung Honda CR-V ko, na kumukonsumo po ng 10 liters kada 100 kilometers, ang total na gas na may kakarga ko po ay aabot sa $2,039. So, higit pong mas malaki yung na-save ko. Kasi umabot siya ng ilan? $899.
Tama ba? Oo, mga dre, no? $899 yung na-save ko kumpara kung nag-SUV ako. Wow! So, dun mo makikita. I think, mas gugustuhin mo gumamit ng SUV kung maglo-long drive ka para komportable ka. 'Di ba? Mas maluwag, mas maganda, lalo na kung mahaba yung biyahe. So, imagine kung hindi mo i-consider yung gas prices is talagang mapapamahal ka pala, 'di ba? 899 kumpara sa Tesla, kumpara sa CRV. Aray ko. Ngayon, gaano karaming charging stop yung ginawa ko sa buong biyahe, 'di ba? Tumingin ako sa ano, kumbaga, ano man tawag doon, yung Google report kung saan sinasabi niya kung ano yung mga lugar na napuntahan mo. Tinignan ko yun sa akin. Natutuwa ako mga Andre, no? Kumbaga, nakalimutan ko na nga yung mga ibang lugar na pinag-stopan ko. Tapos, doon ko lang naalala nung tinitingnan ko yung review ko sa mga lugar na napuntahan ko dito kay Google Map, mga Andre, no? Sabi ko, ang dami pala. Ganun karami. Kasi nga, mga Andre, umabot ng 97 charging stop ang ginawa ko. Ibig sabihin, 97 places yung tinigilan ko para lang mag-charge ako. Kasama na dun yung maliliit na town. At iyon. Di ba? Ang dami. Sa iba po, kumbaga maituturing nila na abala masyado, di ba? Masyadong madaming oras yung nasayang dahil sa pagcha-charge, which is totoo naman. 'Di ba? Kasi kung kayo matibay kayo mag-drive, kaya niyo mag-drive ng ng 4-5 oras, tapos digas yung sasakyan nyo. So, sa oras malaki yung matitipid nyo, no? I think ang diferensya ng oras, mga Dre, baka nasa 100. So, ibig sabihin, kung 20 minutes yung ilalaan ko para sa 100 stop na yon, so that means, 2,000 minutes? So, ilan yung 2,000 minutes, no? Teka, tingnan ko, Ito lumabas. Kung magcha-charge ako ng 20 minutes times 97 times, ibig sabihin po, pumapatak na 32 hours and 33 minutes ang naigugol ko para lang sa pagcha-charge sa buong biyahe ko. So, sobrang daming oras nun, mga Dre, no? 24, isang araw na yun, di ba? Yung 24. So, isa't kalahating araw halos, di ba? Hindi ko naramdaman yun, mga Dre, no? Hindi ko napansin. I mean, kasi kung saan ako tumigil, minsan doon ako matutulog, di ba? Kung saan ako nag-charge, minsan doon ako matutulog. Sobrang malaking oras yung may dadagdag sa biyahe nyo kung naka-electric car kayo. I think, ganun talaga, mga Dre, no? Sabi nga nila, hindi para sa lahat yung electric car, at totoo naman yan. Lalo na doon sa mga tao na, kumbaga matitibay mag-drive. Kasi ako, sabi nyo nga, ang tibay mo mag-drive. Ang hindi nyo po alam, kada stop ko, nagpapahinga talaga ako intentionally. Talagang matutulog ako o kaya mag-iinat-inat ako. Para na sa ganun, kumbaga, makaya ko uling mag-drive. So, wala pong problema sa akin yung titigil ako tuwing 1.5 oras or 2 oras para mag-charge kasi nga, antukin ako. So, maniwala kahit sa hindi, mga Dre, no? Lagi kong sinasabi na mahina ako mag-drive. Pero marami sa inyo nagsasabi, paano mo sinasabing mahina ka mag-drive? Kita mo nga yung napuntahan mo. Kasi ang dami kong pahinga. Diba? So, pabor na pabor po sa akin itong sasakyan na to. Yung iba para sa kanila abale, para sa akin yung pagkakataon para magpahinga. And I think hindi siya favorable syempre kung limited lang yung time nyo. Pero since marami akong time, wala akong hinahabol schedule, nagawa ko yon, mga Dre, no? Na palagi mag-i-stop, magpapahinga. Naisip ko nga na parang sabi ko balik kaya ako sa Yellowstone, tapos naka-gas car ako, mga Dre, no? Naka-ICE, internal combustion engine, ICE car. Sabi ko, hindi na lang.
siguro palitan ko na lang yung Tesla ko, yung mas may mahabang range ba. Para hindi ako mamroblema kahit merong isang saradong charging station. Parang gano'n, no? Pero, paano ba? Nung papunta ako sa Chicago, doon ko lang na-realize kung gaano kahusay yung technology ng sasakyan na to. Kasi po, hindi ko na malayan na masyado akong nasanay na naka-autopilot ako. Ngayon, nasa Chicago na ako. Tapos yung takbo ko is naka-maximum lang ako mga dreno. 110 yata yun eh. Naka 110 ako. So yung iba na nagmamadali, so talagang iniiwanan ako, nalalampasan ako. Ngayon, hindi ko napapansin, syempre, ano lang ako, relax lang ako, no? Chill lang yung pagdadrive ko. Kumbaga, pag may lalampas sa akin na masyadong malapit sa akin, yung sasakyan mga dreno, umuusog, tumatabi. Pagkalampas nung sasakyan o nung truck, tsaka siya babalik uli sa gitna. So, nagkakaroon ng minor adjustment dahil nga masyadong malapit sa yung truck, tabi ng konti, yung ganun. So, sabi ko, ang galing. Kasi nga, yung parang ikaw na nagdadrive, tao, ang ano mo lang, yung nakikita mo di ba? Sa gilid mo, tsaka yung sa unahan mo, pero yung nasa likod, minsan hindi mo napapansinin yan di ba? Kasi nagpo-focus ka sa harap Samantalang itong sasakyan na to, constantly minomonitor niya yung buong sasakyan, yung paligid ng sasakyan, kaya nakakagawa siya ng adjustment accordingly. Kaya sabi ko, wow, galing. 'Di ba? So, ayun. Hindi po kumbaga hindi ko kayo ini-encourage na mag-electric car kayo mga dreno. Gusto ko lang i-share sa inyo yung karanasan ko sa sasakyan na to. Huwag kayo mag-electric car, please. 'Di ba? Bakit? Unang-una na yung depreciation value nito is hindi maganda. Talagang lagapak ang depreciation value nito. Wala kayong, nako po, kung ang plano nyo, gamitin nyo sasakyan for 3 to 5 years, tapos ina-expect nyo na dapat mataas pa rin yung presyo, hindi ganoon mga dreno. I think, mas maganda kung mag-Honda kayo, kaya magto-Toyota kayo. Yun, sigurado. Baka kumita pa kayo baka tumaas pa yung value ng sasakyan nyo kaysa sa pagkakabili nyo, no? Pero electric car, no. Pag nagganito ka, paano ba? Dapat willing ka, alam mo yung consequence na gagawin mo. 'Di ba yung consequences niya? Yung value niya magde-depreciate, pwedeng within a year bumaba agad ng 5,000 o 10,000 yung sasakyan mo. Masakit pag inisip mo. Kaya nga sabi ko, enjoy mo lang kung naka-electric car ka, enjoy mo na lang. 'Di ba? Kasi nakakatuwa yung technology niya. Tsaka hindi rin naman siya pipijugin sa sakyan, mga dre. Napatunayan ko yan nung nasa BC ako, akit ako sa bundok, baba sa bundok. Yung talagang napakahusay ng sasakyan. At wala akong maireklamo. Pero kung, yun nga kung hindi para sa inyo mga dre. Especially yung talagang malalakas mag-drive, yung matitibay mag-drive, magagaling mag-drive. Kumbaga masyado silang may inip. Hinto na naman magcha-charge. Nakakainis. 'Di ba? Yung ganon. Ako wala. Uy, magcha-charge. Ang tagal naman, kailangan ko na mag-charge. Ako gusto ko na mag-charge kahit hindi pa kailangan i-charge yung sasakyan Kasi nga ko mga tayo, talagang pag-rin ako na hindi ako magaling mag-drive. Naging posible lang yung ginawa kong road trip dahil naka-electric car ako. At saka yung may nagsasabi na kumbaga hindi komportable. I think, hindi ko alam kung hindi nyo pa nakita kung gaano karaming tao yung gumagawa ng pagka-camping sa sasakyan na to. Kung gaano kahaba yung sasakyan na to, na miski yung 6-footer is kasya rito mga dreno na nakahiga. Yun. Matipid pa. Matipid, pero hindi sa lahat ng pagkakataon mga dreno. Pagdating sa tipid, oo, matipid siya kumpara sa gas. Kung yung pagcha-charge o bibili ng gas, siyempre mas matipid yung kuryente. Ngayon, sa maintenance, oo, matipid siya. Kasi nga, 15 months na yata sa akin to, ang nilagay ko pa lang dito ay washer fluid. Yun lang. Pero I think hanggang dun lang natatapos yung katipiran niya. Kasi
the moment na magkaroon ng problema yung sasakyan, mahal yung pagpapagawa sa kanya. At sabi nyo nga, no, yung battery. Pagdating kasi sa battery, I mean, parang makina rin yan, di ba? Yung makina ng sasakyan, hindi nyo lang napapansin, pero nagdi-degrade din yan. Habang tumatagal yung sasakyan nyo, di ba? Lumalakas din yung konsumo niya sa anong tawag yan? Sa gas di ba? So, halos parehas lang. At, yun mga deno, matipid siya kung sa matipid sa una. Pero sa katagalan, I don't think so. Let's say, kung anong masira rito, di ba? Kaya nga mahal yung insurance nito mga deno kasi mahal ang paggawa neto. Yun, siguro kung, paano ba? Kung balak nyong ikip ng matagal tong sasakyan, hindi, subukan nyo muna mga dreno, subukan nyo lang muna. Lalo na kung kayo, magiliw kayo sa mga gas car, tapos gusto nyo lang matesting yung Tesla, siguro subukan nyo muna, no? Arkila-arkila muna kayo para lang magamay nyo. Kasi hindi talaga siya para sa lahat, di ba? Para sa mga mainipin pagdating sa pagcha-charge. Yun, mga dreno, sana kahit paano nakapagbigay ng konting input sa inyo, ay ng konting, konting kaalaman, mga dreno. Okay, matipid yung Tesla, di ba? Kaya lang, yun nga lang, ang daming stop mo, di ba? Sobrang ilang oras yun? 32 hours, di ba? Ang dami, grabe. No? Sa akin, okay lang talaga, mga dreno. Okay, thank you. Hanggang sa ulitin, mga Dre, trabaho muna tayo ngayon. What's the rush? Who's calling?